Ako po si Mika. Ang gusto ko lang sa buhay ko ay maging proud sa akin ng mga magulang ko. Kaya nag-aaral ako ng mabuti para mapansin nila ako. Pero bakit kahit anong dami kong awards, hindi pa din sapat? Ano pa bang dapat kong gawin? Ano pa bang kulang sa akin? Ako nga pala si Henry. Ang buhay ay para mga ride sa carnival. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Minsan mabilis ang takbo, minsan mabagal. May masaya, may lungkot. May panalo, may talo. Pero hindi na importante kung ilang beses ka matalo. Ang importante sa bawat pagkatalo, tumatayo ka para sumubok ulit manalo. Sana sa muling pagsubok ko sa takbo ng buhay na ito, hindi pa huli ang lahat para manalo. Sabi nila, para ikaw ay matawag na mabuting ina, dapat marunong magpalaki ng mga anak. Dapat din marunong magsilbi sa asawa. Magaling sa paghawak ng pera at syempre masarap magluto. Kayang gawin lahat ng gawain sa bahay. Pero paano kung ginawa mo naman na lahat pero hindi pa rin sapat? Pero the world needs good news. Okay? Kailangan natin ng daily news na mabuti. Okay? Pag nakakarinig ka ng good news is something that give us hope. Pag nagkaroon ka ng mabuting balita, magandang balita, nagkakaroon ka ng pag-asa. Habang naglalakad ako pa uwi ng bahay, napadaan ako sa court. Nakita ko na naman nakikipag-away ang barambado kong kuya. Sakit talaga sa ulo ng kuya ko. Kejap! 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 Jap, dito! Sila kasi. Tara na! Kuya, nakipag-away ka na naman. Iwasan mo na nga yung barkada mo. Kung hindi basketball, Mobile Legends, o kaya TikTok, at Shopee pa. Sa sobrang dalang Shopee, kulang na lang yung rider ng Shopee dito na tumira sa bahay natin. Ay, ano ka ba? Parang kang sinanay magsalita. Kanya-kanyang trip lang yan. Bakit ako? Binabasa ko ba yung trip mo mag-Sunday yut-yut na yan? Bakit ka ba punta ng punta doon? Baka may nanliligaw sa'yo doon ah. Lagot sila sa akin. Hay nako kuya. Wala. Nakafocus lang kami sa instruments training. Tsaka focus lang kami kay Lord. Bible lang, Jesus lang kami. Ano na naman ba yung pinagtatalunan nyo? Kakarating na lang, nagtatalo na naman kayo? Teka nga. Ano nangyari sa'yo? Napaaway ka ba? Kung ano kasing ginagawa mo, anak? Ako na naman? Anong ako na naman? Linggong-linggo kasi ngayon, imbis na tinutulungan mo ako dito, nag-iib ka ng tubig. Ano ginagawa mo? Nagba-basketball ka at ikaw, Mika. Kung kailan naman kailangan kita, alam ko linggo kailangan mo mag-church. Pero naman anak, hindi nyo ako katulong dito. Nanay nyo ako. Ano? Pasahod nyo ba ako dito? Ha? Matawag yung boss ko. Ano kaya to? Hello? Hello, Arnel. Tigil ka muna sa pasada ngayon, ha? Pasensya ka na.
Mataas din ang presyo ng gas ngayon eh. Boss, ayun lang po ako tanggalin sa trabaho, boss. Ito lang po alam kong trabaho. Tawagan na lang kita kapag babalik ka na ulit na. Paano na po yung pamilya ko? Wala na pong ibang mahanap na trabaho. Matanda na po ako. Pasensya ka na talaga. Hello? Hello? Boss? Init sa labas, nakakapagod. Ano ba? Ang kukulit nyo! Ayun oh, grabe ka. Ba't mo siya ginaganyan? Hindi na kayo? Mami, nakauwi na po ba si Daddy from work? Tignan mo na lang sa room, anak. Kasi alam mo naman si daddy mo, hardworking. Kaya baka napagod yon. Nagpapahinga na sa room. Check mo na lang. Okay? Okay. Okay. Mami, wala pa po dito si Daddy. Nasaan na po siya? May bataya! Si Daddy! 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 I miss you, Daddy! Galing po kami kanina ni Mami sa church. Ako po pumunta sa kids church. Nag-lesson po kami tungkol kay David and Goliath. Ayos ah. Good job. Very good ah. Very good. Very good talaga yung mga anak mo, daddy. Oo nga. Alam mo, ang ganda ng preaching kanina. Sana napakinggan mo. Next time, sama ka naman sa amin sa church. Teka, ano to, daddy? Ha? Alin? Ano to? Alin? Ay, ano yan? Wala yan. Sumabit lang yan sa kawad ng Meralco. Anong kawad? Ayun, oh, kita-kita, smart yan. Wala yan, wala. Wala yan, wala. Ano ba, daddy? Ganito yung ginagawa mo sa trabaho? Ha? Kami dito na mga anak mo, naghihintay kami sa'yo na umuwi ka. Ikaw kung ano-ano pala yung tinatrabaho mo. Kaya pala kahit anong sipag mo, hindi tumataas yung sahod mo. Kaya kahit pala anong ginagawa natin, hindi tayo umaasenso. Kasi ganyan ka, nabababae ka pala. Mami, Daddy, wag na po kasi kayo mag-away. Si Jenny! Dali na po natin si Jenny sa ospital. Bro, maraming salamat pala. Good news, answered prayer tayo. Oo, talaga? Oo, diba sabi ko sa'yo? Kaya nga, maraming salamat sa recommendation mo bro. Ganun to ganun, Lord. Bro, salamat sa invitation. Sa Coco's mentoring. Misis ko. Ang bait na sa akin kahit na walang kailangan eh. Oo, talaga. Pero medyo, malaking bagay talaga Coco's mentoring. Salamat. Sabi ko sa'yo. Naging mas close kami. Masaya sa Coco's mentoring. Kaya, salamat. Brad, ito nga pala yung nairam ko sa'yo nung nagka-emergency kami. Ano ito? Pasensya na ha, ngayon ko lang naibigay. Ako, magbalik yan. Sa inyo na yan, tulong ko na yun sa inyo. Bait mo talaga bro. Masaya na ako nakakatulong. Kumusta na nga pala si Teres? Nag-church na ba? Di pa nga eh. Pero, ayaw mo, nanabot na naman ang tiso na. Hindi ka style. Hindi ako susukod ng kayo. Oh, pre, talaga papabayaan nyo. Salamat. Hey bro, kumusta? Mabuti na po, basta. Nako sa anniversary, mag-ready ka. Ikaw mag-share ng testimony kung ano yung mga ginawa nila sa buhay mo, kung paano ka binalo ng Panginoon. Ay, talaga po, Pastor? Next month na yan. Nako, excited na po ako. Yan yung paghahandaan ko po. Sana may mabless din po tulad. Ayun naman, sigurado yan.
Salamat din po ulit, Pastor, sa opportunity na binigyan ninyo. Sana po ito maging way na para mapag-church na po si Teresa. Pray natin. Salamat po. Sigurado. Sus! Ako pupunta ng church? Asa? Nak, maganda din doon sa church. Marami ding young pro na kagaya mo. Na, huwag naman ganyan. Bigyan mo naman ng chance. Wala namang wala, di ba? Wala nang mawawala. Kasi matagal nang wala. Anak, tatay mo yung kausap mo. Huwag naman ganyan. Ma! Ano? Ba't parang kasalanan ko? Oo, lahat kayo naka-move on na. Lahat kayo napatawad na siya. Pero ako yung anak eh. Dala-dala ko pa rin, bit-bit ko pa din yung kasalanan na dulot ni Daddy sa pamilyang to. Anak, sorry. Babalik ko lang sana. May babalik? Wala nang may babalik. Si Mama, Gina naman sa bahay. Go na go. Galit na galit. Paano si Kuya nakipag-away na naman? Tapos si Tatay nawalan ng work. Ayun, si Mama, init ng ulo sa aming lahat. Buti pinayagan ka umalis. Anong pinayagan? Tumakas yan. Tumakas ka, no? Tumakas talaga ako. Kung di ako tatakas, sinong bibili ng mga paninda ko? Bilhin nyo na to para may pera ko may pag uwi ko. Ano pang gusto nyo? Meron dito. Bracelet, necklace. Ubusin nyo na to para may extra income ako. Sige, gusto ko yung purple. Alam mo, Mika, pag-pray mo lang lagi nanay at tatay mo, pati na rin si kuya mo. Huwag kang hihinto mag-pray sa kanila. Lalambot din ang mga puso ng mga yan. Nay, wala pang pagkain? Nung oras na. Pagkain na naman. Wala ka nang ginawa kundi maghanap ng pagkain, anak. Kaya tingnan mo yung sarili mo, hindi ka na pumapayat-payat eh. Alalahanin mo, anak, wala pang trabaho ang tatay mo. Imbis na puro pagkain ang hingin mo, magtipid-tipid naman tayo, anak. Kaya naku, sige, kumuha ka na sa dinas dyan. At yung kapatid mo na naman si Mika, wala pa rin hanggang ngayon. Puro na lang esway ang inaatupag talaga ng batang yun. Ay, wala nang isa sa akin. Lalo yung pala sardinas. Nay, Tatay, andito na po ako. O Mika, nandiyan ka na pala. Abay anak, baka pwede namang tumigil-tigil ka na dyan sa pagpunta-punta sa church na yan. Hindi ka na nakakatulong dito sa bahay ah. Tingnan mo, wala na naman tayong bigas, wala na naman tayong dilata. Hala sige, mangutang ka ng sardinas kay Aling Rita. Di na po kailangan, Nay. Ito po, may dala akong girlies chicken, tsaka 2 kilong bigas. Nagbenta po ako ng products ko sa SYP para makabili po ako ng hapunan natin ngayon. Ay, ganun ba anak? Salamat naman anak. Nay, may pambaon na po ako bukas. Di na po ako mangingi sa inyo. Eto, kuya, hati tayo. Nay, may extra pa ako pang pariband mo. Para pag nakita ka nila, hindi ka mukhang bruha. Tapos sasabihin nila, wow, Mika, yung mama mo mukhang Disney princess. Salamat anak, napakabait naman ng anak ko na to. Halika nga dito, nangyayakap kita. Sabihin mo na rin sa mga ka-churchmate mo, maraming salamat ha. O sa susunod, mag-church ka ulit. Sa buhay namin. Hindi man po kami mayaman, pero nagpapasalamat po ako at kumpleto ang pamilya ko. Lalo na sina nanay at tatay. Salamat po sa buhay na ibinigay mo sa kanila. Dalangin ko po na mas lalo pang humabang buhay nila para makita nila kami ni Kuya na umaasenso sa buhay at masabi nila na sulit yung bawat sakripisyo na ibinigay nila sa amin ni Kuya. Ko na 5 years ko na po pinagpipray. Simula po nang mapunta ako sa church 5 years ago, hindi po ko tumigil na ipag-pray sila na sana makasama ko na po sila sa church. Kaya sana Lord, makita po nila ako na lumalaki kong mabuting anak. Therese! Therese! Nak? Therese?
Therese! Therese! Hayaan mo na muna siya. Dalan na lang natin siya ng paborito niyang pagkain. Ito paborito ni Therese. Tinolang manok na may sayote. Gising na! Gising ka na! Naku po kami iiwan na! Mahal na mahal ka na! Gising na na! Anak, gising! Gising na! Anak! Hindi ko na kaya. Kaya natin ito, anak. Kaya natin ito, nak. Kaya natin Kaya ito. natin. Lahat ng problema, kakayanin natin. Kaya natin ito. Lord, naniniwala po ako. Ikaw lang po ang may kaya ayusin ang puso ng anak ko. Pagalingin mo po siya sa mga sakit na dinulot ko sa kanya. Gusto ko po makabawi sa mga pagkukulang ko bilang ama. Handa po ako gawin lahat para maayos ko po itong pamilya na ito. Ngunit hindi ko po ito kaya ng ako lang. Kailangan ko po ng himala na nagmumula sa inyo, Panginoon ko. Lord, tulungan mo po ako. Itong panalangin ko po ito, Panginoon ko. Tinataas ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ng doktor, hindi pa daw nila matukoy kung ano yung cause ng pagkahimatay ni Jenny. Pero may nakita sila sa dugo ni Jenny. Kailangan niya ng masalino ng dugo sa lalong madaling panahon. Dugo? Sige. Nagawa ko paraan. Tawagan ko yung mga tropa ko. Tawagan ng mga tropa. Ito, si Buddy. May tumatawag ah. Si Buddy ata ito ah. Teka nga, sagutin ko. Hello? Buddy? Oh, Buddy, bakit? Anong problema? Kailangan ko tulong mo, pre. Emergency, kailangan ko ng dugo. Oh, asan ka ba? Bakit? Sino may kailangan ng dugo? Baka pwede mo ko mapuntahan ngayon. Oo, dito, sa ospital. Nako, may biyahe kami. May Philippine Loop kami. Ha? Hindi ka pwede? Kailan ka available? Next year pa ang balik namin. Next year? Si paring Ian, Buddy, tawagan mo. Sige. Sige. Please. Hello, pre. Oo, pasensya ka na, patawag ako ha. Kailangan ko ng tulong. Andito ako sa ospital ngayon eh. Kailangan ko ng dugo. Baka pwede ka. Hello, pre. Naku, di ako pwede. Papunta kasi kami ng Cavite ngayon. Kasama ko yung pamilya ko. Tawagan mo na lang si Papa. Baka pwede siya. Ganun ba? Sige. Pasensya ka na, pre. Isa pa. Ito. Ninong. Hello? Ninong? Opo, pasensya na po patawag po ako. Kailangan ko po ng dugo kasi. Nandito po ako ngayon sa ospital, emergency po. Kailangan po ni Jenny ng dugo. Ha? Hello? Hello? Hello, Ninong? Ha? Hello? Hello, Ninong? Nandito po ba ako? Ninong? Hello? Hello? Ninong? Hello? Nong?
Labo naman. Ano ba yan? Mahanap. Anong klaseng tatay ako? Napakawalang kwenta ko. Dugo lang, di ako makahanap. Ano ba yan? Nakawalang kwenta kong tatay. Nurse, tulungan niyo naman kami. Wala kaming malapitan para sa donor ng anak ko. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Tulungan mo naman kami, nurse. Huwag po kayong mag-alala at magtiwala lang po kayo sa Diyos. Dahil pag nagtiwala po kayo, wala pong imposible kay Lord. And patuloy lang din po kayong mag-chat, manghingi po ng prayer request po sa church para tulungan din po kayo. Thank you, nurse. Ang dami ko na pong pagsubok na sunod-sunod na dumating sa buhay ko. Lord, tulungan niyo naman ako sa oras na ito. Tulungan mo ako na gumaling yung anak ko. Hindi na siya mahirapan kung ano man yung sitwasyon niya ngayon. Lord, alam ko ikaw lang ang may kakayanan na gawin ng lahat ng ito. At ngayon pa lang, Panginoon, kiniklaim ko na yung kagalingan ng anak ko. At Lord, tulungan niyo po ako mapatawad ang aking asawa. Napakasakit ng ginawa niya sa akin. Pero higit sa lahat, Lord, alam ko kaya ko siyang mapatawad. Dahil una sa lahat, ikaw ang nagpatawad sa amin. Lord, tulungan niyo po yung asawa ko na mabuksan ng kanyang puso't isipan at tanggapin ka niya ulit sa buhay niya. Lord, walang ibang may kayang gawin to kundi ikaw lang, Panginoon. Kaya Lord, ikaw na po ang bahalang kumilos sa kanyang buhay. Ikaw na po, Lord, ang kumilos sa buhay ng aming pamilya. At patuloy na ikaw ang maitaas ng asawa ko sa kanyang buhay. Lord, tulungan niyo kami. Panginoon, hindi po kita lubos na kilala. Hindi po ako karapat-dapat na magdasal o lumapit sa iyo. Ako po ay sobrang makasalanan. Nagkasala po ako sa iyo at sa aking asawa. Pero sabi ng asawa ko sa iyo, mapapatawad pa daw niya ako. Tanging totoong Diyos lang ang nagtuturo ng kapatawaran. Kaya naniniwala na po ako sa inyo. Totoong Diyos ka nga po talaga. Tulungan mo po ako, may ayos pa ang pamilya ko. Bigyan mo pa po ng buhay ang aking anak para maramdaman niya ang kompletong pamilya. Sa pangalawang pagkakataon na ito, tulungan mo po ako maging mabuting ama at asawa. Naniniwala po ako sa kabutihan mo na gagaling po ang aking anak. Salamat po, Panginoon. Nurse, kumusta? Good news po. Kumpleto na po yung blood nutrition para po kay Jenny. God is good po talaga. He provides. Oh, thank you, nurse. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat at happy anniversary sa ating lahat, sa ating church. Sa oras pong ito ay iniimbitahan po natin ang isang kapatid natin na magsishare ng kanyang testimony kung paano siya binago ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Tinatawagan ko po si kapatid na Henry. Magandang umaga po sa lahat, brothers and sisters. Hindi po ako karapat-dapat humarap po sa inyong harapan ngayon at magsalita. Ngunit po, sa kabutihan po ng Diyos, ako po ay binago niya. 10 years ago, ako po ay nalulong sa droga, sa anumang bisyo, sa lahat po ng bisyo, sa sigarilyo at alak. Nung una po, akala ko ay habi lang. Pero unti-unti po ako na humaling hanggang sa hindi ko na po kayang pigilan ng aking sarili. To the point na pagka po kayo nalalasing, inawal ko na po ang aking pamilya, ang aking asawa. Patawad sa asawa ko. Sorry anak, sorry sa asawa ko.
Hindi lang natapos sa bisyo ang aking kalokohan. Ako rin po ay naadik sa gambling at casino. Noong una po, nanalo ako, kaya nagbalik-balik po ako. Pero ng mga sumunod na araw, lagi na po ako natatalo. Hanggang sa pati ang aming sasakyan, naibigay ko na. Ang aming mga lupa at negosyo, naibigay ko na rin. Magpapasalamat po ako. Sabi nga nila, kung hindi ko titigil ang kalokohan ito, ay walang mangyayari sa buhay ko. To the point na, sabi nga nila, pati pamato at panablan ay taya ko na. Pero ang pinakamasakit sa lahat, pati po yung pera para sa pag-aaral ng aking anak ay nagamit ko. Kung meron man dapat magdusa rito, ay ako yun. Pero ang nagdusa po talaga ng lahat dito ay pamilya at ang lalo ng aking anak. Kung narinig mo ito ng aking anak, ako pa ito pusong humihingi sa kanya ngayon. Humihingi po ako ng tawad sa kanya. Anak, sorry. Patawad sa iyo. Sa kabutihan po ng Diyos, ginamit siyang aking kumpare para magbalik loob sa kanya. Mahirap, pero unti-unti po akong bumangon sa tulong ni Lord. Nagsisi po ako sa mga kasalanan ko at completely at tinalikuran ko na po ang aking mga bisyo. Ngayon po, ayaw ko involved na po sa church at sa lahat ng ministry. Ganoon din po, active na rin po ako sa Commons Ministry at sa mga outreach program. Lagi rin po ako present sa mga church activities. At ang relasyon po namin mag-asawa ay lalo na pong tumibay. Salamat po ang aking nihiling. Sana po ay makasama ko rin dito sa church ang aking anak. At balang araw, sana po ay mapatawad niya rin ako. Alam ko, wala imposible sa Diyos. Wala imposible sa Kanya. Bilangan po. Salamat po. Bro, congrats. Salamat. Ganda na speech mo. Very inspiring. Nice. Salamat. God bless. Congrats po. Napaka-inspiring po ng message nyo. Salamat. Anak, kaya pala mabuti yung asal mo. Ito pala mga natutunan mo sa pag-attend sa church. Salamat at invite mo kami sa church. Daddy, ang ganda ng testimony mo. Sana narinig lahat ito sa mga sinabi mo. Salamat. Narinig ko lahat. Ano? Yung testimony mo narinig ko. Sorry, anak. Napatawad na kita, Daddy. Sorry. Gabi-gabi kong naririnig ang mga dasal mo na sana makapag-church ako. At ngayon, nandito na. Salamat, anak. Sorry. Hayaan mo, tatapos natin. Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. Kaya sa panalangin ito, sabihin niyo ang Panginoong Jesus. Sa oras po ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Naamin ko ako isang makasalanan at wala akong magagawa para iligtas, para baguhin at ayusin ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Hi Jenny! Buti naman okay ka na. Thank you, Lord. Thank you, Nurse, sa pag-aalaga sa akin. Sir John, sila nga po pala yung music team na nag-donate po kay Jenny ng blood. Ay, music team! Papakilala ko lang kayo kay Sir John. Ako po yung tatay ni Jenny. Ay, hello po. Maraming salamat talaga sa pagtulong sa pagbibigay ng dugo sa anak ko. Appreciate ko talaga. Maraming salamat talaga.
po, ako po si Nurse Trisha. Sino po yung magdo-donate po ng blood para kay Jenny? Kami. Sino po yung mauuna? Ikaw na. Hindi, ang nakita ako si Kuya Bim. Ikaw to. Sige na nga. Sige po, sunod po kayo sa akin. Sus, nagtuturoan pa. Tuloy lang ng dugo eh. Hindi naman masakit yan. Sige, nurse, ready mo na. Sir, ready na po ba kayo? Okay na po. Thank you po. Sana gumaling na si Jenny. Sana nakatulong tayo sa kanila. Oo nga eh, kaya pagpatuloy pa rin natin siya ipag-pray at pamilya niya. Oo, sayang pagod mo dito eh. Nurse, ba't mo kinuhaan sa noo? Sa gitna man ng daan, mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyos. Ang good news sa walang pera, magkakaroon ng maraming blessings. Ang nabura, iyong naipinta, hiwaga ng iyong tingin ng naalipin, kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan sa gitna man ng daan. Sa bawat sandaling ikaw ay pinagmamasdan, may dumadaang Ang good news sa taong may sakit ay makakatanggap ng kagalingan. Bumabangkit na sa aking isip ikaw. Kahit mabitin aking salita, matay pinupunya na, sa'yo lang magpapangkin, di palalambasin, huwag ka sanang kumawala. Di mawawala. Ang good news sa may depression, may saya, liwanag, at bagong pag-asa. Lang ang tingin, di pinapansin, ako'y paiikutin ng Ang good news sa broken relationship ay mapagbuklod-buklod ang nagkawatak-watak na pamilya. Ikaw, gusto ba makatanggap ng good news? ay imama.